Magandang gabi po sa ating lahat. Pakisabi po sa inyong mga katabi, salamat sa Diyos dahil nandito ka. Salamat sa Diyos dahil nandito ka. Ngayon pong gabing ito, pinasisimulan natin ang siyam na araw na paghahanda sa panahon ng Kapaskuhan. 9 days po, simula sa araw na ito, ay Pasko na. Alam niyo po, ang tradisyon ng simbang gabi ay bukod tangi sa ating mga Pilipino. Sa Europe po at sa Amerika, wala pong simbang gabi. Tayo lang po meron ito. Nagsimula po ang tradisyon ito noong panahon pa ng mga Kastila. Dahil noong panahon po yun, yung tradisyon ng mga Espanyol, ay meron silang tinatawag na Misa de Aguinaldo. Yung Aguinaldo, hindi si Emilio Aguinaldo, yung Aguinaldo sa Espanyol ay regalo. So, para masolusyonan na yung mga Pilipino po ay makapagsimba, yung mga praile, katulad ko, praile, yung mga praile Kastila, para yung mga magsasaka na maagang gumising ay makapagsimba, ginawa nila itong simbang gabi. Na tuwing madaling araw, maagang gumigising bago pumunta sa bukirin, dadaan muna sa simbahan para magsimba. At doon po nagsimula yung simbang gabi. Kaya din po merong mga parol. Kaya po na-invento yung parol. Dahil nung panahon ng mga Kastila, yung mga parol, parang sila yung street light. Mula doon sa pueblo, sa kabayanan, sa poblasyon, papuntang simbahan, sinisindihan po yun. Para maging guide sa mga tao na gustong magsimba. Ngayon kung unang simbang gabi, inaanyayahan tayo ng mga pagbasa na maging patotoo. Maging patotoo ng ating Panginoong Jesucristo. At nais ko pong magbahagi ng isang kwento. Hindi ko po ito kwento. Kwento ng isang missionary. Meron po isang Franciscan na missionary na pumunta sa Hong Kong para mag-mission. At doon po, nagmimisa siya sa Filipino community. At yung mga tao doon, syempre, Filipino, pero nagulat yung pare, bakit merong Chinese? Kasi di ba Hong Kong, part ng China. Bakit merong bata na Chinese? Siguro ganun kaliit sa batang nakaupo. Bakit merong Chinese, pero mga Filipino community itong mga OFW? Tinanong niya yung kasama ng bata na isang domestic helper sa Hong Kong. Sabi niya, paano nagsisimba yung bata? Ay hindi naman Katoliko itong Hong Kong, hindi Katolikong bansa. Pero sabi nung kanyang yaya, sabi nung Pilipina, makulit po kasi itong bata. Lagi nagtatanong na, where are you going? Kasi tuwing linggo, nakabihis itong Pilipina na OFW sa Hong Kong. At doon po, kaya dahil sa kakulitan ng bata, sinasama lagi ng kanyang yaya tuwing linggo. At yung bata, simula siguro 3 years old hanggang paglaki, nasanay na sumisimba. So yung mapupulot nating aral dito sa kwento na ito ay gumagamit ang instrumento ang Diyos para magpatotoo tungkol sa Kanya. Di ba kung tutuusin, ang ating pong kaisipan, yung mga pari lang, mga madre, mga religious, sila lang yung dapat mangaral. Pero ang totoo, bawat isa po sa atin, ako, kayo, lahat po tayo ay merong misyon sa mundong ito na magpatotoo. At hayaan ng Diyos ay kumilos sa ating buhay para gamitin tayo bilang instrumento. Yun po ang ginawa ng Diyos sa ating mabuting balita ayon kay San Juan. Si Juan Bautista po ay ginawang instrumento ng Diyos para magpatotoo sa pagdating ng Mesiyas, na walang iba kundi ang ating
Panginoong Heso Kristo. At ang hamon po sa atin ay hindi lamang sana mauwi sa tradisyon itong ginagawa nating simbang gabi. Bagkus, paglabas natin sa chapel na ito, sa ating mga tahanan, sa ating mga opisina, sa ating mga trabaho, makita sana ng iba, ng ating mga kapatid, yung kagandahan at katotohanan ng buhay Kristiyano. Magsitayo na po ang lahat.